Okay, magandang hapon sa lahat. Lalo na sa aking mga estudyante at sa mga suking taga-subaybay. So sa hapon ito ay magkaroon tayo ng pag-aaral na ang topic niya ay salamin ng kahapon, bakasin natin ngayon. So ito po yung mga pag-aaralan natin. So unang gawain, alam ko na nabasa nyo na yung topic natin, kung saan kung ano ang layunin ng pag-aaral natin sa linggong ito. Tapos, so dito tayo sa unang gawain. Ilan na ang mga bansa na lumayo sa Pilipinas na siyang nagnanais na sakupin tayo? So ilan ba sa palagay nyo? So siguro alam nyo na yung mga Spaniards o mga Espanyol. Tapos narinig nyo na yung mga Hapon, Amerikano, mga Chino o kaya Mexico. So maraming mga bansa na nagnanais na sakupin ang bansang Pilipinas. Then ang pangalawang tanong, ano ang kanilang mga layunin? Bakit nila tayo naisakupin? So yan, pakatandaan natin. Ano ba ang layunin ng mga banyagang ito? Bakit nila naisakupin ang ating bansa? So yun din ang ating sakop na ating pag-aaral. Then ang kwato, ano ang katugunan ng ating mga kababayan na naging bayani sa panahon iyon? Ano ba ang kanilang mga katugunan? So pag sinabi natin bayani, ibig sabihin maraming mga bayaning Filipino na nagbuwis ng kanilang buhay dahil ayaw nila na magpasakop. Sino-sino ba yung mga bayani natin? Si Andres Bonifacio, si Jose Rizal, at marami pang iba na inyong nang napag-aralan mula sa elementarya. So ngayon, daanan lang natin yun. Ano ang mabuting na idudulot sa ating bansa sa kanilang pananakop? So dito na po tayo. Meron bang na idudulot na mabuti ang mga mananakop o ang mga dayuhan na nagnanais na sakupin ang ating bansa? Meron bang mabuting na idudulot? Yes naman, may maganda silang na idudulot. So ang mga Espanyol, tayo ay tinuturuan na mas mapalapit sa Diyos dahil sila ay nagdala ng reliyong Kristyanismo. Okay? Si Magellan ang nagdala ng reliyong Kristyanismo. At sa Amerikano naman, dinala nila sa Pilipinas ang education. Tinuturuan ang mga Pilipino na sumulat, magbasa, at palagahan ang pag-aaral. So ibig sabihin, ang mga Filipino ay hindi lang ginawang alipin, pinahalagan, kundi marami din mabubuting bagay na naidulot ang pananakop ng mga ibang bansa. So, huwag na natin tingnan doon yung negatibo. Kundi at tingnan natin kung ano yung magandang bagay na kanilang naibigay sa ating bansa. Nasa nyo na ang ating topic sa linggong ito, ay madali nyo lang maunawaan at madali nyo maintindihan ang ating pag-aaral. Okay? So, napakadali lang. Okay, bago pa dumating ang mga mananakop, ang mga banyaga dito sa Pilipinas, ang Pilipinas ay mayaman na sa panitikan. So, ibig sabihin na ang ating mga ninuno ay marami silang mga kwentong bayan, alamat, epiko, awiting bayan, pabula, at marami pang iba. Sa politikan sa panahon ito ay may kisipan sa impluwensyang Malayo in Indonesia. O kaya ang mga Malayo ay galing sila sa Malaysia at ang mga Indonesia ay galing sila sa Indonesia. Kaya mula noong unang panahon hanggang bago dumating ang mga Espanyol na mananakop. So ibig sabihin bago pa dumating sa Pilipinas ang mga Espanyol at iba pang mga banyaga, mayroon na tayong panitikan sa Pilipinas. Ito ay dala ng mga Malayo at saka sa mga Indonesia. Ang tanong, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang wika? Pangalawa, paano mo maipapakita ng iyong paggalang at pagmamahal sa sariling wika? So, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang wika? Siyempre, napakahalaga ang pagkakaroon ng sariling wika para ang bawat Pilipino ay magkaunawaan, magkaintindihan. Hindi sila maglaban-laban. Kaya yun ang isang dahilan bakit kailangan na magkaroon tayo ng isang wika. Pangalawa, paano mo maipakita ang iyong paggalang at pagmamahal sa sariling wika? Siyempre, kailangan mong gamitin ang iyong sariling wika. Lalo-lalo na sa atin, sa bansang Pilipinas sa Pilipino. Ang kaharap mo, kapag Filipino ang kaharap mo, huwag kang mag-English dyan. O kaya huwag kang mag-Espanyol o huwag kang
Japanese o mag-Korean pa ang gagamitin mo. Huwag. Kasi ang kausap mo ay Filipino, hindi mga Espanyol o hindi mga Banyaga. So kailangan kung ang kausap mo ay Filipino o Tagalog ang iyong gamitin. So magamit natin sa maraming kaparaanan ang ating sariling wika. Madalas nalibangan ng kabataan ang paglalaro. So ito ang sasagutan nyo, no? Ang tanong niya ay, madalas nalibangan ng kabataan ang paglalaro. Ikaw, ano ang iyong madalas na pagkaabalahan noong bata ka? Mag-lista ng ilang mga gawaing kaibigan ang madalas mong gawin noon at isulat sa balon na nakalagay dito, no? Yung balon ito sa ibaba. So, sulat mo dito. Okay? So, mayaman ang panitikang Pilipino na sumasailalim sa kultura at pagpapalaga ng bawat isa. Isa sa sangay nito ay ang karunungang bayan ng ating matatanda bago lumating ang mga Espanyol tulad ng salwikain, bugtong, palisipan at kasabihan. So dito sa tutbalon na ito, sulat nyo dito ang mga kinahiligan o madalas mong gawin. Okay, ano ba yung mga madalas mong gawin? Yung paglalaro, ano ba yung mga katutubong Pinoy na nilalaro nyo? Na hindi yung laro ng galing sa ibang bansa, kundi dito talaga sa Pilipinas. Dito naman tayo sa salawikain. Ang salawikain ay isa sa mga karunungang napag-aralan ng tao, hindi sa mga kasulatan at aklat na limbag, kundi sa mga aklat na karanasang nababasa sa bibig ng matatanda. Yun ang tinatawag na salawikain. Karaniwang patalinghaga ang salawikain at sa talinghaga, kung isipin mabuti ay may ibig sabihin. So, ibig sabihin, ang salawikain, kapag ang tao ay gumagamit ng salawikain, ay hindi yan literal. Kaya gumagamit siya ng mga talinghaga. Okay, ang mga ito ay bukal na napagkukunan ng magagandang aral sa ating buhay. Okay, yung pangalawa naman, doon tayo sa bugtong. Ang bugtong ay isang pahayag na may kinalaman sa paglalarawan ng isang bagay. So, ang palisipan naman ay isang paraan ng pagpukaw at paghasa ng isipan ng tao. Ito nakalilibang bukod sa nakadaragdag ng kaalaman. Makasabihan o salawikain ay naibasa sa salawikain. So tandaan nyo ang kasabihan o salawikain ay iba sa salawikain. Sa dahilan ang mga ito ay hindi gumagamit ng talinghaga. Okay? So ang salawikain o kasabihan ay hindi gumagamit ng talinghaga. So, payak ang kahulugan ng kasabihan at ang kilos, gawi at ugali ng isang tao ay masasalamin dito. So, sa ikatlong gawain, tukuyin ang kasing kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit, bilugan ng titik ng tamang sagot. So, napakadali lang nito. So, ibigay ko rin sa inyo ang tamang sagot kapag inyong pag-aralan mabuti ang leksyong ito. So, huwag kayong kukurap. Medyo mahaba-haba pang oras natin. Isang oras. Okay, number 1. Natuwa si Agnes sa nakita niyang napakaraming ibon sa himpapawid. So ano ang sinalangguhitan? Himpapawid. Kung sinabing natuwa si Agnes sa nakita niyang napakaraming ibon sa himpapawid, anong ibig sabihin ng himpapawid? A. Hawla, bakuran, kalangitan, dalampasigan. Siyempre, napakadali lang ang sagot niyan. Ikaw mismo alam mo kung ano ibig sabihin ng himpapawid. Okay, ano ang ibig sabihin ng himpapawid? Siyempre, walang iba kundi ang kalangitan. Okay? Pangalawang tanong. Iningatan niya na mabuti ang bahay na kaloob sa kanya. So, ang sinalangguhitan nito ay kaloob. Ano ang ibig sabihin ng kaloob? Hindi yung sa loob, ha? Baka isipin nyo yung sa loob ng bahay o sa loob ng katawan o saan man. So, ang kaloob dito ay A. Bigay, pautang, ipinagawa, ipinahiram. So pag sinabing kaloob, ito ay bigay. Iyan ay bigay. Number 3 naman tayo. Sa number 3, gusto niyang pagyamanin pa ang kanyang kakayahan sa pagguhit. Kaya ano ang sinalangguhitan nito? Pagyamanin. Kaya ano ibig sabihin ng pagyamanin? Palakihin, palawakin, paunlarin, paramihin.
Okay, sa inyo, ano kaya ibig sabihin ng pagyamanin? So, ano ang ibig sabihin ng pagyamanin? Kasi kung ang sagot natin ay palakihin, so maaari din na palakihin, maaari din nating palawakin, maaari din nating paramihin, pero ang mas malapit na sagot ay paunlarin. So, kailangan mong paunlarin ang kakayahan sa pagguhit. Okay, dito na po tayo sa pang-apat. At nagpunta sila sa kabilang isla gamit ang lunday. Okay, so siguro yung lunday na yan ay hindi natin masyadong naririnigan. Kasi malayo tayo sa ilog, malayo tayo sa dagat. Okay, ang nakasalungguhit ay ang lunday. Anong ibig sabihin ng lunday? Barko? Bangka? Jet ski? Aeroplano? So, hindi naman pwedeng aeroplano yan, hindi naman pwedeng jet ski yan, hindi naman pwedeng barko yan, napakalaki ng barko. Okay, maaari din, pero ang mas pinakamalapit sa lunday ay bangka. Okay, dito tayo sa number 5. So, napakadali na no? Sa number 5, ang inakala niyang gintong singsing ay huwad pala. Okay, ano ba ibig sabihin ng huwad? O ano ang kahulugan ng, kasing kahulugan ng huwad? Okay, ang huwad ay pilak, mahal, yun ba ay diamante, o kaya hindi tunay? So, ang tamang sagot ay, syempre, hindi tunay. Yun ay tinatawag na huwad. So, dito naman tayo sa likod. Okay, napakabilis natin, no? Napakadali lang. So, dito tayo sa ika-4 na gawain. So, ngayon, kailangan ninyong basahin at unawain ng may katalinuhan ang tula. So, basahin nyo ito. Okay? So, isa-isahin natin, basahin natin sabay-sabay. So, habang binabasa nyo ito, unawain nyo mabuti kung ano yung sinasabi o ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. Na ang pamagat ng kanyang tula ay sa aking mga kababata. Kapag ang bias sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita ay isang matulan sa bayan, sanayot mga karian, at ang isang tao'y katulad, kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi nagmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang anghel, sapagkat ang puong maalam tumingin, ang siyang nagawad nagbigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba, na may alfabito at sariling litra, na kaya na walay dinatna ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Okay? So, naunawaan niyo ba at naintindihan kung ano ang nais iparating ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang tula na pinamagatang sa aking mga kababata? So, dito na tayo ngayon sa ika-5 gawain. So, tayo magtatapos na. Napakabilis lang, no? Napakadali lang. Kaysa ika-5 gawain na tayo. So, sagutin ng buong husay ang mga tanong. So, ito yung tanong. Sino ang pinatungkulan ni Dr. Jose Rizal sa kanyang tula? Mga matatanda ba? Mga babae? Mga lalaki? So, sino ba talaga ang pinatutungkulan ni Dr. Jose Rizal? So, syempre, ang kanyang pinatutungkulan ay walang iba kundi ang mga kabataan. So, kaya sinabi nga niya na sa aking mga kababata, kay mga kabataan. Okay, number 2, saan niya inihalin tulad ng mga taong hindi marunong magmahal sa sariling wika? So, saan? Sabi niya doon ay sa mas mabaho pa daw sa malansang isda. Okay, mahigit sa hayop at malansang isda. So, ang tanong, bakit? Siyempre, sarili mong wika, hindi mo gagamitin, hindi mo may pagmalaki. Kaya, sabi nga ni Dr. Sabi nga niyang ating pambansang bayani na mahigit pa siya sa hayop at malansang isda. So, ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap sa isang tunay na Filipino na hindi niya gamitin ang kanyang sariling wika. Kasi ito yung katutubong wika natin na kailangan natin ipagmalaki at kailangan natin gamitin. So, pang-4 naman tayo. Bakit mahalaga sa isang bansa ang pagkakaroon ng wikang
pambansa. So sa inyong palagay kaya, mga kabataan, bakit mahalaga sa isang bansa ang pagkaroon ng wikang pambansa? Siyempre, napakahalaga ang pagkaroon ng wikang pambansa. Dahil ito yung pagkakilanlan na ikaw ay tunay nga na naninirahan sa bansang iyan. Halimbawa, ikaw ay Filipino, tapos napakagaling mo nga sa salitang Ingles, napakagaling mo sa Espanyol. Samantala, kung ikaw ay makipag-usap sa kapwa mo Filipino, o sa mga Pilipino, tapos ang pakikipag-usap mo ay utal-utal, hindi ka marunong magsalita, so anong sasabihin ng iyong kababayan? Di ba? Parang hindi maganda. So dapat pagbutihin natin. Pwede ka maging bilingual. Ano bang ibig sabihin ng bilingual? Kailangan magaling ka sa iyong salita, magaling ka sa Filipino o Tagalog, at magaling ka rin sa ibang mga salita. Okay, ang tawag sa ay linguistic. O kaya ay madali kang matuto o magaling ka sa mga wika. Ganon si Dr. Rizal, na magaling siya sa salita ng ating bansa at magaling din siya sa salita ng ibang bansa. Yun. Number 5. Bilang isang kabataan, paano ipinakikita ang iyong pagmamahal sa wika? Siyempre, kailangan na ipagmalaki mo. Kailangan na mahalin mo ang iyong sariling wika. Huwag mong ikahiya ang ating sariling wika dahil sariling atin yan eh. Huwag natin ikahiya, huwag nating itago, kundi ipagmalaki natin. Huwag tayo magmayabang, kundi ipagmalaki natin dahil yun ang ating sariling wika. Dito tayo lumalago. Okay? So, walang problema na magaling ka sa iyong sariling wika, magaling ka rin sa wikang banyaga. Walang problema doon. As long as ginagamit mo yung salita natin, o yung wika natin, at hindi mo ikinakahiya. Okay, dito naman tayo sa letter B. Susunod na mga katanungan. So dito, kailangan yung paliwanag ng mabuti. Okay, ano ba ang tanong? Ipaliwanag ang isipang ipinahiwatig ng mga pahayag. So, number 1, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. So, paano nyo ipaliwanag ito? So, medyo mahirap-hirap din ito, no? Kapag hindi tayo mahilig sa mga tula. Okay, so kailangan yung sagutan. Sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. So, bakit ito sinabi ng ating pabansang bayani na si Dr. Rizal? Dahil ang bansang Pilipinas na ay nasakop sa mga Espanyol. Nasakop tayo sa ibang mga bansa. Na kung saan, sa Espanyol ay nasakop tayo ng 333 years. So, napakatagal na panahon. So, tayo, naging alipin tayo. Ang ating mga kababayan ay pinagpapatay, pinarusahan. Kaya ang ginawa natin mga bayani ay nakipaglaban sila kasi ayaw nila na magpasakop sa ibang bansa. Kasi ginagawang alipin lamang. Kaya bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, yun ang nais ng ating mga bayani na magkaroon ng kalayaan. Bakit yun ang gusto iparating sa atin ni Dr. Rizal, ating pambansang bayani? Kasi nakita niya kapag ikaw ay malaya, wala kang problema. Malaya ka sa mga mananakop. Kaya yun ang gusto niyang ipadama o iparamdam. O gusto niyang iparanas sa ating mga kababayan na porket napakagaling mo sa English o napakagaling mo sa ibang mga salita, tapos ikahiya mo lang yung sariling wika, di mo alam, ikaw pala ay inalipin na. Naging alipin ka na ngayon sa ibang bansa. Bakit? Kasi hindi mo naman sariling salita yon. Hindi mo naman sariling wika yon. Bakit mo mahalin yung ibang wika? Yung wikang banyaga. Ito yung mga Pilipino. Kaya gusto ng ating pambansang bayani na iparamdam sa atin kung gaano kahalaga ang ating wikang pambansa.
Okay? So dito naman tayo sa sunod na tanong. Number 2. Pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan, sanayon at mga kaharian. So ano daw? Pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan, sanayon at mga kaharian. So ang mga sagot niyo dito ay kung ano lang ang nasa inyong kaisipan at kung paano nyo intindihin. Okay. So dito, hindi ko kayo pwedeng diktahan kung ano ang isasagot nyo dito. So bibigyan ko lang kayo ng kaisipan o mga information para meron naman kayong maisagot. Okay, pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan, sa nayon mga kaharian. So kalaan nyo, yung salita natin ay napaka-importante niyan. So, halimbawa, makipag-usap ka sa isang tao mo. Magkaunawan kayo o hindi siya marunong magsalita. Tapos ikaw salita ka ng salita. Tapos siya tahimik na siya na. Hindi siya sumasagot dahil hindi pala siya makapagsalita. So, paano kayo magkaunawan? So, sa pamagitan ng aksyon o sa pamagitan ng pagbukas ng kamay, kailangan i-demonstrate mo sa kanya. Para siya din naman, sasagot din naman siya sa pamagitan din ng salita, hindi siya makapagsalita, pwede ka naman makipag-usap sa action. So dito, ang salita ay isang kahatulan. Okay? Sa bayan, sa nayon, at mga kaharian. Okay, then pangatlo tayo. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Okay, so nabanggit na natin yun kanina, no? Na ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Siyempre, bakit kaya? Diba, parang, halimbawa, ikaw ay hindi ka naman bihasa o sanay sa salitang banyaga. Diba, sa English, o kaya sa Espanyol, o kaya Japanese, o sa Korean, hindi ka naman bihasa doon. Tapos ang kaharap mo, Pinoy na Pinoy. Ang salita niya ay salitang banyaga. So, di ba para sa atin ay corny, parang hindi tayo in kapag nandun siya. Pero, yun pala ay hindi magandang halimbawa. So, dapat marunong ka makibahagi. Marunong ka makibagay. So, alam mo kung saang lugar ka. Kung saang lugar ka, kung ano man ang salita ng mga tao, dapat yun din ang gagamitin mo. Nandito ka sa Pilipinas. Tapos, ang ginagamit mong salita ay salitang Amerikano o salitang Espanyol. Kung saan lugar ka, kung ano ang salita niya ginagamit nila, at alam mo, yun ang gagamitin mo. Kaya sabi nga ng ating pambansang bayani, na kapag hindi mo mahal ang iyong sariling salita o sariling wika, mas mahigit ka pa doon sa mga hayop, tsaka sa malansang isda. Di ba? Parang walang halaga yun. So parang walang halaga din sa atin, ikaw o sino man, ang hindi marunong makibagay, ang hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan. Kaya kasi yung mga taong ganyan ay nagmamayabang na yan. Pero sa katotohanan, kayabangan na yun, hindi yun katalinuhan o kagalingan. Okay, number 4 na tayo. So, sa Tagalog tulad din sa Latin, sa English, Kastila, at salitang anghel. So, paano ninyo ipaliwanag? Siyempre, ano ba kaibahan sa salitang Tagalog, sa salitang Latin, sa salitang English, salitang Kastila, at salita ng anghel? Ano bang ibig sabihin ng salita o wika? So, yun ay pakikipag-usap. Yun ang pinaka-importante dyan, kung paano ka makipag-usap. Halimbawa, makipag-usap ka sa aso, alangan kausapin mo yung aso, tulad sa tao, na ang hayop ay iba ang kanilang level sa kanilang kaisipan, hindi kagaya sa tao. So, ang aso, pwede mong tadyak-tadyakan yan, pwede mong paluin, pwede mong palayasin, kasi hindi natin naramdaman kung ano yung nararamdaman nila. Pero sa tao, makarinig lang yan ng masamang salita, hindi maganda sa kanyang tainga, alis na yan. Iiyak yan o ano man ang kanyang reaksyon. Pero sa hayop, ang hayop kasi, syempre amo ka. Kahit na sinaktan mo yan, hindi ka nila gantihan.
Pero ang mga hayop, once na sila masaktan, gaganti din yan sila. Maapakan mo yung aso, ano bang gagawin niya? Kagatin ka. Yun ang reaksyon. So sa atin, sabi ko dito, na ang wikang Tagalog, walang kaibahan yan sa ibang mga salita. Kahit na magaling ka sa salitang banyaga, tapos, hindi ka naman marunong makipag-usap. Hindi ka naman marunong makipagkapwa-tao. So, walang halaga din yan. So, dapat, kung ano ang alam mong wika o kung ano ang alam mong salita, kailangan gamitin mo yan na may kapakinabangan. Hindi para sa pagyayabang, hindi para sa pagmamataas, dahil yan ay importante. Kaya nga, sabi nga, ang wika ng Tagalog ay kagaya sa lahat ng mga wika na ginagamit natin. Wala namang kaibahan doon. Wala namang porket magaling ka sa English ay napakagaling mo na. Parang professor ka na. Kaya napakataas ang tingin ng mga tao sa tao na hindi nakapagtapos ng high school o sa kolehiyo. Hindi sila nakapagtapos pero napakagaling nila sa ibang wika. So, yun ay pakikipag-usap kung paano ka makitungo sa... So, maraming mga sabi natin na napakagaling nila. Pero wala naman sa wala naman sa utak. So, hindi pa rin sila matalino. Sila pa rin ay napabilang dun sa mga tinatawag na mangmang. Okay, number 5 tayo. Ang salita natin tulad din sa iba na may alphabito at sariling letra na kaya na walay dinatnan ng sigwa ang bunday sa lawa noong dakong una. So, ang sabi nga, ang salita natin tulad din sa iba. So, meron tayong wika ay mayroong sariling letra, mayroong sariling alpabito. Pag hindi naman alpabito ang kanilang ginagamit, ay itatawag nila na character, kagaya sa Chinese, kagaya sa Korean, kagaya sa Japanese, at sa iba pang mga wika na hindi sila gumagamit ng alpabito. Pero, mayroon silang interpretasyon doon. Mayroon silang mga letra na sila ang nakakaunawa. Samantala tayo mga Pinoy, ang Tagalog ay letra talaga yan. Meron tayong alpabito. Kaya may alpabitong Pilipino tayo. Na kung saan, sabi nga, na kaya niya walay dinat na nasigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. So yun ang pagkaintindihan natin, pagkatandaan natin na ang salita natin tulad din sa salita ng iba. Yung kagaya din doon sa number 4 na magpariho lang lahat yan. Walang mataas, walang mababa, kundi pantay-pantayan. Dahil yun ay pakikipag-usap. Ginagamit natin yan sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa. Kung paano natin sila pakikitunguhan. Sa ating pakipaghalubilo sa kanila. Okay? Kaya ko na sa inyo ang mga information doon sa ating mga katanungan. So, kung ano ang sagot nyo doon, sagutin nyo na lang ayon sa inyong sariling pagkaunawa. Dahil kayo ang mayroong pagkaunawa doon sa ating mga tanong base doon sa tula na sinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal. Okay, dito tayo sa Kayariang Pangwika. So, basahin nyo ito. Basahin natin at unawain ang pinag-usapan ng dalawang magkaklase at magkakaibigan. Okay, basahin natin. Okay. Hawakan ninyo ang inyong mga papel. Isang hapon sa bahay ni Lori, si Angela. Magandang hapon, Lori. Nagawa mo na ba ang takdang aralin natin sa Filipino? Lori, hindi pa Angela. Pero sa tingin ko, mas madali ito kaysa mga naunang takdang aralin natin. Si Angela. Tama ka, di hamak na kawili-wili ang mga karunungang bayan, lalo na ang bugtong. Lori, para sa akin ay higit na kawili-wili ang mga salamikain. Okay? Angela naman, kapwa naman silang interesante. Mabuti pa ay simulan na natin ang paggawa upang makapaglaro pa tayo. Lori, sige, paulaan natin yung mga bugtong na gagawin natin. Tingnan natin kung sino ang mas magaling sumagot sa bugtong. Okay, tandaan nyo yung mga naka-underline ha, yung mga nakasalungguhit at mga naka-italize na mga letra. So, dito naman tayo sa dalawang uri ng paghahambing.
pahambing na magkatulad. Pahambing na magkatulad ang ginagamit kung ang pinaghambing ay pareho o magkapatas ng uri o katangian. May pakikita ito sa pamagitan ng paggamit ng mga panlaping ka, kasing, magsing, magkasing, at iba pa. At sa paggamit ng mga salitang pampaunlad tulad ng gaya, tulad, pares, kapwa, at iba pa. So ito yung mga halimbawa. So nasaan yung mga module ang halimbawa. Number 1, kamukha nito nyo ang nakatatanda niyang kapatid. So ano ang guhitan nito? Ang ka. Bakit? So ang mukha ay sa salitang ugat siya, no? Salitang ugat na mukha. Tapos dinagdagan siya ng ka. Kaya kamukha, ano ibig sabihin ng kamukha? Magkamukha sila. Okay? So, syempre, napakadali. Magkamukha. Number 2 naman, magsin. Okay? Magsindunong ang magkaibigang Samantha at Karen. Okay? Magsindunong ang magkaibigang Samantha at Karen. Number 3 naman, kapwa. Okay? Kapwa. Kapwa mahusay sa pagpipinta ang mag-asawang Arnold at Letty. Okay, dito naman tayo sa pahambing na di magkatulad. Okay, inihambing sila na hindi magkatulad. Ano ibig sabihin ng pahambing na di magkatulad? Pahambing na di magkatulad ang ginagamit kung ang mga pinaghambing ay hindi magkapatas ng uri o katangian. Na ipakikita sa paggamit ng mga salitang paghambing tulad ng kaysa, di tulad, di gaya, di gaano, dihamak at iba pa. Okay, ito yung mga halimbawa. So number 1, sariwa ang magulay sa bukid, di gaya ng nasa lungsod. Okay, so ano ang kaibahan doon? Sariwa daw ang gulay sa bukid, hindi gaya ng mga gulay na nasa lungsod. Okay, number 2 naman, dihamak. Okay, dihamak na mas magaling maglaro ng volleyball si Ira kaysa kay Luna. So ibig sabihin, kung sinabing dihamak, yung isa magaling, pero yung isa mas nakahigit siya, kaya mas magaling siya. Then number 3 naman, di gaanong mainit ang panahon ngayon kaysa kahapon. Kung sinabing di gaano, kung kahapon ay napakainit, so ngayon ay hindi na siya mainit. So ibig sabihin mayroong pagkakaiba. Kaya yun yung tinatawag na pahambing na di magkatulad. Okay? So, ihanda nyo na sarili nyo dahil tayo ay sasagot na sa ika-6 na gawain. Okay, dito tayo sa ika-6 na gawain. Bilugan ang salitang ginagamit sa paghambing at isulat sapat lang ang JS kung ito ay magkatulad at JP naman kung hindi. Okay, number 1. So dito niya isulat sa sapat lang ng number 1. Number 1, mas mahusay sumayaw si Luna kaysa kay Edna. Okay, ano ba 'yon? Ito ba ay pahambing? Ito ba pahambing na magkatulad o kaya ay di magkatulad? Mas mahusay, ito ay hindi magkatulad. Siyempre, hindi sila magkatulad. Kasi si Lorna ay mas mahusay sumayaw kumpara kay Edna. Number 2 tayo. So number 2, lalong kahali-halina ang mga bulaklak dito kaysa sa parke. So, okay? So, magkatulad o di magkatulad. Pag sinabing lalong, so ibig sabihin, hindi sila pareho. Kaya ano ang sagot dito? So, JP o kaya di magkatulad. Number 3 naman tayo. Okay, number 3, sing ganda ng isang anghel ang dalagang nakasabay ko kanina sa jeep. Okay, ito ba ay magkatulad? Magkatulad o hindi magkatulad? Ito ay magkatulad kasi wala namang kinukumpara dito. Okay, pag sinabi mo magkatulad, JS. Number 4 naman tayo. Napakadali yan, number 4. Ang magkaibigang James at Henry at kapwa bihasa sa paglalaro ng basketball. Kaya na daw, ang dalawang magkaibigan, sino? Si James at saka si Henry, sila daw ay kapwa bihasa sa paglalaro ng basketball. Mayroon bang pagkakaiba doon sa dalawa? Sila ay kapwa bihasa. Ibig sabihin, magaling silang dalawa. Walang nakakaangat. Dalawa ay pantay lang. Kapwa sila bihasa. So, ano ang sagot? So, JS. Okay. Number 5. Ang bahay ng aking lula ay dihamak na mas malaki kaysa
kaysa bahay namin. Okay. So napakadali ano. Pag sinabing di hamak na mas malaki, so ibig sabihin mayroong pagkakaiba. So ito ay di magkatulad. Kasi yung bahay ng lola niya ay mas malaki kumpara sa bahay nila. Okay. So yun ay di magkatulad. Number 6 tayo. Ang bagong sasakyan ni Ronald ay simbolis ng train. Okay, ano daw? Ang bagong sasakyan ni Ronald ay simbolis ng train. Ito ba ay magkatulad o di magkatulad? Siyempre, magkatulad. Kasi, simbolis. Magkapareho lang ang, okay, simbolis. Magkapareho lang ang bilis. Walang nauna, walang nahuli, kundi sila ay magkapareho lang. So, yun ay JS. Number 7 naman tayo. Higit na malubag ang daan sa aming bayan kaysa sa kabilang bayan. Okay, so yun ay ipinagkumpara. Mayroong pagkakaiba. Ano sabi? Higit na malubag ang daan sa aming bayan. So, ibig sabihin, mas malubag yung daan sa bayan nila kumpara sa kabilang bayan. Okay, yun ay di magkatulad. Number 8 naman tayo. So, number 8. Gaano matao sa Lunita Park kaninang umaga. So kung sinabing di gaano, ibig sabihin, yun ay di magkatulad. Okay, di magkatulad. Number 9 tayo. Malapit na tayo magtapos. Number 9. Gusto ng aking kapatid ang blusa na gaya ng sa akin. Okay. So ano ang mayroon bang pagkakaiba? Walang pagkakaiba. Kasi ang gusto ng kanyang kapatid ay kagaya din sa kanya. Ano ang gusto ng kanyang kapatid? Yung blusa. So, yun ang gusto ng kanyang kapatid na kagaya din sa kanya. Ibig sabihin, walang kaibahan, kundi sila ay magkatulad. Then, pang number 10 na tayo, panghuli, magkasing kulay ang damit na nabili ni na Jordan at Jenny. So, pag sinabing magkakulay, o kaya magkasing kulay, walang pagkakaiba. So, ang sagot natin ay, ito ay pahambing na magkatulad. So ngayon, lahat na ating topic sa buong Sanlinggo ay tinapos natin sa napaka-iksing oras, napaka-iksing panahon. Ito sana ay isang oras nating talakayan, pero ginawa natin mas maiksi para mas lalo natin maunawaan. So, mas madali siya kasi ang panahon natin yun ay hindi pwedeng hindi pwedeng face-to-face ang gawin natin pag-aaral, kundi sa pamagitan ng video ito. Kaya mga kabataan ay maunawaan nyo ang ating lesyon, masagot nyo ng tama, base sa atin pong pinag-aralan. Napakadali lang yung leksyon natin. So kailangan lamang ng pagtitiyaga at saka pagtitiis. So huwag kayong mag-alala. Mas padaliin pa natin ang ating pag-aaral kung kayo ay may pagtitiyaga, at syempre kailangan nyo rin ng dalangin, kailangan nyo rin ng gabay at tulong sa ating mahal na Panginoon at ganoon din sa inyong mga magulang. So, huwag po kayong maging tamad, no? Kahit na nasa bahay kayo, sinasagutan nyo ang inyong mga module, ay gawin nyo yung tama, gawin nyo yung nararapat. Huwag kayong patamad-tamad, patulog-tulog o laro lang ng cellphone, kasi pangit yun. Kailangan gampanan nyo ang inyong mga tungkulin. Hanggang sa sunod na linggo, ay abangan nyo po ang ating sunod na video para sa ikalawang linggo na module natin. So kung mayroon kayong tanong tungkol dito sa ating module na pinag-aralan sa araw na ito o sa oras na ito, ay magtanong lang kayo, kaya mag-comment kayo dito sa baba. Okay, mag-PM kayo sa akin o kaya sa GC natin, sasagutin natin. Pero so far, lahat ng ating pinag-aralan ay napakadali. Nawaan nyo mabuti ang ating leksyon, lalo na sa ating mga tinatalakay. So napakabilis lang. So hanggang sa sunod na videos na aking i-upload, abangan nyo, huwag kayong masyadong mainipin kasi para din yan sa inyo na mas pabilisin pa natin ang ating pong pag-aaral kahit na hindi na tayo magkita-kita dito sa
loob ng classroom na ito. Okay, so pagpalain kayo ng ating Panginoon at patuloy kayong manalangin, patuloy kayong magpakabait habang nandyan kayo sa inyong mga tahanan na nag-aaral. Huwag niyo pabayaan ang inyong pag-aaral. Huwag din niyo pabayaan ang inyong tungkulin bilang anak, bilang miyembro sa inyong mga pamilya. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless everyone.